Mga Airsoft, good day sa inyong lahat. Hello po mga kabigman, no? Okay mga Airsoft, nandito na naman po tayo ngayong araw na to. Siyempre, review and unbox po tayo. Review and unbox po tayo ng mga unit ng mga ating mga Airsoft from different province, no? So, grabe, ang daming nandito sa harapan ko ngayon. Ipapakita ko sa inyo ang pagkakaiba, ilalahad ko sa inyo ang special, ilalahad ko sa inyo ang common, no? Ang common, ang upgraded, ang basic, ang standard dito sa ating mga unit ngayon, no? Hello po, magandang mainit na hapon sa inyong lahat. Grabe, mga Airsoft, sobrang init sa labas. Stay hydrated. Oy, Brother Alan Villaris, no, stay hydrated. Inom ng tubig, no, kasi delikado, napaka init sa labas. Hindi ko lang alam dyan sa Laguna kung anong sitwasyon, no. Booking, Candelaria, Quezon, okay, Laia, Batangas, tsaka San Pablo, Laguna. meron San Pablo Yung isa. and San Pablo, Laguna. Ay, San Pablo. Pakisigurado mo. San Pablo nga. Pakisigurado mo, hindi San Dali. Pablo 'yon. Kung San Pablo 'yon, out of way 'yon. Dali lang. Kasi Laia tapos Candelaria. Ang layo ng San Pablo, no? Okay, yun nga tulad ng sinasabi ko, syempre, review and unbox tayo. Ipapakita ko sa inyo ngayon, matututo na naman kayo mga Airsoft, no? Matututunan nyo na naman kung ano yung pinagkaiba ng upgraded versus the non-upgraded unit. Nakuyaw pala. Kita mo? Okay, Cabuyao, Laguna, Laia, Batangas, and Candelaria, Quezon. Hindi no? out of way yun. Hindi out of way yun, no? Okay, so ngayon, syempre, simulan natin, no? Thank you and good afternoon kay Sir Emer Leongson, okay? Ay, hindi. Sorry. Hindi pala, Sherwin. Sherwin yung kahapon. Sherwin. Tapos, ano yung father and son nung umaga? Si Ito, dali lang ha. Then, bigay mo sa akin yung info ni Sir Sherwin. Sige. Si Sir Sherwin, nakatira siya sa Pasay, no? Actually, Riverside boundary ng Pasay. Paulo Perez. Pasay and Parañaque, no? Kahapon, isang pistol, isang rifle din. Kay Sir Paulo Perez, kahapon, isang pistol, isang rifle din, no? Then, doon sa walk-in natin na dalawa na taga Bamban Tarlac and Kamiling Tarlac, maraming salamat po, bossing, no? Pinuno nyo ang araw namin kahapon, no? Okay, so, yan, ngayon naman nandito tayo to review and unbox, no? Unit natin kay Airsoft, Geoffrey De Los Reyes. Okay, ang kanyang rifle, napakaganda, napakalupit, full metal, napakabigat, napakatikas. This is the MK18 Daniel Defense, napakasarap gamitin. Wala tong rear sight, bigyan natin ng freebies, no? Para hindi mahihirapan si Sir. Kaya lang ito kasing unit na ganito, actually, gwapo to, tsaka maganda to pag nilalagyan. Ay, bigay mo kay Sir yung yung live. No? Gwapo to, bossing, at saka gwapo to at matikas pag nilalagyan ng scope. Pidea scope kung tawagin namin yun, no? Yun yung EOTech na na equipped with a night mode and a day mode sight, no? Napakaganda rito nun. Baka ma-consider mo magpadagdag kasi para isang shipping lang tayo. Bigyan mo nga ako muna ng scope. No? Wala ba rito? Wala eh. Yan. Bossing, ito papakita ko lang sa iyo. Ito yung unit mo. Full metal mula ulo hanggang baba. Napakaganda. Napakaganda nitong quad rail na to. Lalo na sa merong nakaano na eh. Parang meron ako nilagyan na ng battery. Okay, no? Ito, napakaganda nito dahil kung gusto mo siyang lagyan ng mga accessories, pwede na. Ayan, no? Lahat ng rail na to, pwedeng lang mo lagyan ng accessories. Ngayon, napakaganda nito at bagay na bagay kung lalagyan mo ng ganitong scope.
no? Kung tawagin to, bossing, is the EOTech holographic scope. What is good and special about this? Itong scope na to, merong day mode at saka night mode. Okay? Hindi siya yung mga sinaunang panahon na scope. Kaya papakita ko sa iyo, ha. Hindi siya yung mga sinaunang panahon na scope na red dot. Ayan, kung makikita mo yan, ayun, no. Yan, nakita mo yan, ayan. Yan yung day mode. Ayan, day mode yan, ha. Yung night mode niya, ito. Dali, ha. Ayan. Nasa na ba? Ayan. Sir Sherwin Laksamana. Ayan. Color green, no? Ayan, color green, yung night mode niya. Ngayon, yung day mode niyan, pag gusto mong ibahin, pipindutin mo lang to. Yan, ayan. Shoutout Sir Sherwin Laksamana of Pasay. Maraming salamat, bossing, no? Sa kahapon. Tapos, ayun, ganito yung bagay na scope dyan sa mga rifle ninyo. Assault rifle kasi yan, no? Ngayon, para pag nilalagay yan, nandito yan. Okay? Gumagamit tayo ng scope para mas maging effective, no? Kumbaga, mas maging maganda, mas maging maayos, mas stay focus ka. Mahirap kasi gumamit ng conventional sight, lalo na dun sa mga newbie, no? Pero pag naka-scope ka, di ba? Kikita mo, ayan, no? Di ba? Talagang napakaganda niya. Napakasarap gamitin kasi focus ka. Dito ka lang nakatingin, di ba? Iba kasi pag gumagamit ka ng conventional scope, buong mata mo kasi naka ano pa rin, bukas pa rin diyan sa paligid mo. Pero pag gumagamit ka ng holographic scope, naka-focus ka, dito ka lang, no? Blanco yung ibang angulo ng mata mo, kaya effective pag naka-scope. Kumbaga walang disturbance na nangyayari while firing, okay? Shoutout kay Sir Joffrey de los Reyes of Zamboanga City. Ano to? Tetuan, Cabato Road. Tetuan, Cabato Road, Zamboanga City. What is good and special about this unit? Pwede mo pa siyang i-upgrade, pwede mo pa siyang lagyan ng suppressor, depende sa'yo. Okay? So, aalisin lang tong flash hider, then ilalagay dyan yung suppressor, ite-thread. Yan, napakaganda niya, no? Ngayon, pwede ka pa maglagay ng laser, pwede ka pa maglagay ng flashlight, pwede ka pa maglagay ng handle grip. Ang dami mong accessories na pwedeng ilagay, na pwedeng paglagyan, pwede mong i-adjust, depende sa gusto mo. Kasi, quad rail siya. Biruin mo ang rail niya, oh. 1, 2, 3, ito, ayan, 3 and 4, di ba? Lahat pwede mo. Kung gusto mo siyang bihisan ng gusto, talaga naman, mabibihisan mo siya ng gusto, okay? What is good and special about this pa is full metal siya, no? Meron lang akong payo regarding dun sa mga user ng full metal, konting ingat lang, no? Kasi syempre, full metal, syempre alam nyo naman, yung metal niyan, coated. Hindi naman talaga totally ganyan ang kulay ng metal niyan, Pag black, syempre, powder-coated black. Pag mga tan, syempre, powder-coated na tan. Pag desert earth, powder-coated lang rin yun, di ba? Ngayon, syempre, pag powder-coated, there's a big possibility na pag yung unit nyo nalaglag, natumba, or kumayas, nagasgas, magkakaroon ng scratches, di ba? Syempre, pag nagkaroon ng scratches, hindi mo naman pwedeng pinturahan yon. At wag mong i-sprayan kasi papangit yung unit mo. Okay? So, magkakaroon na siya ng bangas, di ba? Ang ganda kasi nung unit pag fresh na fresh palagi, pag walang bangas, di ba? Napakaganda ng unit. Talagang masasabi mong wow, ang sarap gamitin, di ba? So, ito yung unit mo, Sir Joffrey, napakaganda. Ito yung ide-demo in test part ko in just a while. Okay, then. Unit ng ating airsoft next is unit ni Butchok Gumabon of Ipil, Echage, Isabela. Okay, no? Sa nasasabay na panahon, itong unit na to is a upgraded unit. Okay? Naka fine tuning, naka trigger job, fixed outer barrel, hammer protection pad, hapa rubber. Okay, ito yung unit to. Sa ilak manually, makikita nyo yung barrel niya, ayan o. Walang kalog, walang kakalog-kalog, walang kalagi-lagitik kasi naka-fix outer barrel. Ayan, no? Wala talaga, di ba? Ngayon, papakita ko sa inyo yung itsura ng unit na hindi pa naka-fix outer barrel, hindi pa naka-upgrade.
Ito, hindi to naka-upgrade. Walang upgrade to. Wala pa tong upgrade. Hindi pa na-upgrade ng gunsmith natin. Tignan nyo yung barrel. Kumakalog kasi hindi siya upgraded. Hindi naka-fix outer barrel. Ito, tingnan nyo. Naka-fix outer barrel. Walang kalog. Kasi nga, naka-fix outer barrel. Kalugin natin. Hindi siya kumakalog, naka-fix outer barrel. Ibig sabihin, upgraded to unit na to. Ito, hindi to upgraded. Tingnan nyo. Oh. Dahil hindi siya upgraded. Okay? Yan yung pinagkaiba ng upgraded versus the non-upgraded. Merong nagre-request dito, kaka-message lang ngayon. Big man, patingin nga ako ng 2011 Hi-Kappa 5.1R Mona upgraded. Okay, samantalahin na natin, no? Huwag nyo nang pansinin to. Huwag nyo nang pansinin to. Nilagay ko lang to. This is a Magwell, ha? Huwag nyo nang pansinin tong nasa baba. Kasi natin, i-lock manually. Ayan. Itong hawak ko ngayon, hindi upgraded. Okay, ayan, ha? Kumakalog. Okay? Hindi kasi ito upgraded. Ngayon, yung upgraded version, ito. Kasi i-lock manually ito. Upgraded. Hindi kumakalog yung barrel kasi upgraded na. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, and naka-trigger job na. Okay? Wala na kayong babaguhin, wala nang i-upgrade, wala nang sakit sa ulo. Okay? Itong unit na to, hindi upgraded. Ayan, ha? Ayan, hindi to upgraded, ha? Huwag kayong malilito, huwag kayong huwag kayong malilito, huwag kayong mamamangha, no? Kasi alam niyo naman na ang mga unit na kinikater natin sa Big Man is yung mga unit na upgraded talaga, okay? Hangga't maaari, ayaw nating ibenta tong hindi upgraded. Ayan, no? Hangga't maaari, ayaw nating ibenta kasi masakit sa ulo. Eventually, masisira. Eventually, kumakalog. Eventually, sasakit ang ulo mo dahil matindi ang wear and tear ng mga unit na hindi upgraded. Makalog, di ba? Sa tingin nyo, kahit anong bagay naman, basta kumakalog, hindi maganda, di ba? Walang bagay na kumakalog na maganda. Sa tingin mo, nagdadrive ka, kumakalog yung gulong mo, maganda ba? Hindi, di ba? Nagdadrive ka ng motor mo, lumalagotok, kumakalog yung knuckle bearing mo, yung sa manibela mo, maganda ba? Hindi, di ba? Nakakailang, di ba? Ito, tingnan mo. Dahil upgraded siya, wala siyang kakalog-kalog. Oh, walang kakayan, oh. Oh, kahit i-diin ko, wala. Oh, ito, tignan nyo. Oh, patong ko yung kamay ko. Oh. Oh, hindi upgraded. Ito, upgraded. Okay, ayan ha, ayan ha. At least at least nakita nyo yung difference. At least na ipakita ko sa inyo yung difference ng upgraded versus the non-upgraded na ino-offer sa inyo at nilalaan sa inyo ng inyong lingkod. Big Man. Okay, itong unit na to, unit ng ating ka-airsoft, Butchok, Gumabon, of Ipil, Etchage, Isabela. Okay, so ito sinample ko lang naman. Actually, hindi pa i-review and unbox to, no? Okay, sinample ko lang naman. Okay, so, nakita nyo yung upgraded versus the non-upgraded. Dako na tayo sa ating review and unbox. Okay, this is the unit, the Godfather 6.0 by the KJ Works. Unit ng ating ka-airsoft from Etchage, Isabela, Ipil, Sir Butchok, Gumabon. What is good and special about this? Kasasabi ko lang kanina, number 1, naka-fix outer barrel. Number 2, naka-fine tuning. Number 3, naka-trigger job. Number 4, naka-hop-up rubber. Number 5, naka-hammer protection pipe. Naka-hammer protection pad. Okay? Hindi siya naka-anti-freeze nozzle. Ordinary special nozzle lang siya. Okay? Yung standard pala, hindi ordinary. Standard pero special type of nozzle yung nakakabit sa kanya. Hindi pa siya naka-anti-freeze nozzle. Para ano ba yung anti-freeze nozzle na yan, Big Man? Anti-freeze came from the word itself, anti-freeze. Ibig sabihin, hindi nagyeyelo, hindi lumalamig. Sabihin na natin not totally 100% na hindi lumalamig. Sabihin na natin at least 90% na
na yung chances na hindi lumamig yung magazine mo. Okay? Anti-freeze nozzle ang tawag doon. Okay? Itong unit na to, full metal mula ulo hanggang baba. Itong unit na to, halimaw to. Okay? Ito yung unit na nagpo 480, nagpo 450. Napakaganda, napakasarap, napakalakas nito. Kung ikaw naghahanap ka ng unit na matindi ang firepower, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Dito ka na. Okay? Napakaganda ng pagkaka-fine tuning nito. Napataas natin yung FPS, napatipid natin sa gas. Napakaganda ng pagkaka-trigger job nito. Napataas yung FPS. Napa-smooth natin yung pag-fire niya. Ayun, makikita nyo. Konting kalabit lang ang mga karsop, ha. Ang gaang. Diba? Ang gaang ng trigger niya. Konting kalabit lang. Talagang pumuputok siya. Importante kasi yun eh. Ang hirap kasi ng pistol na ang hirap pigain. Diba? Meron kasi tayong mga pistol na habang pinipiga mo, feeling mo may napupudpud sa loob kasi parang may sumasabit. No? Yun yung mga bagay na inaalis natin during the trigger job. Pinapabilis pa natin yung cycle. Pak, 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 pak. Pak, 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 pak. Oh, ganon, di ba? Kasi pag mabagal yung cycle, pak, 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 pak. Oh. Pag pinabilis, pak, 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 pak. Oh, mas mabilis. Okay? Kaya ito unit na to, the best na the best lalo na dun sa mga naghahanap talaga ng firepower at saka at the same time aggressiveness ng unit, no? Ang haba, hindi naman siya ganun kahaba, pero mas mahaba siya than the standard. It is because 6.0 siya. Bagay na bagay sa ito. Kung ikaw, laki ng katawan mo, kung ikaw, ang lapad ng katawan mo, kung ikaw, malaking tao ka, bagay na bagay sa ito. Napakasarap gamitin, napakalupit, ibibigay niya sa'yo lahat ng hinihiling mo sa airsoft. Ang hirap kasi, mag-airsoft ka tapos hindi mamimit yung expectations mo, di ba? Mahirap yon. Kaya dito sa Big Man, hindi ka pa man din bumibili, ina-upgrade na namin yung unit. Kasi yun naman ang gusto mo, di ba? Upgraded, at the same time, durable, at the same time, malakas. Kumbaga, alam namin kung paano ipi-please yung client, yung customer, kaya antemano, ina-upgrade na yung unit. Okay? This is the 2011 High Kappa by the KJ Works 6.0. Kung tawagin, the Godfather. Okay, so, kunin natin yung magazine, silicone oil. Kunin natin yung magazine. This is the magazine. Meron na ba akong gas? Hindi pala na yun to. Okay, this is the magazine. Ang magazine, 27 maximum rounds ang pwede. Okay? Press the valve, then spray. Okay. After that, dito sa ilalim, spray pa rin. Okay. Ngayon, next natin, lalagyan natin ng gas. Sa paglalagay ng gas, always upside down. Hindi pwedeng pahiga, hindi pwedeng patayo, kailangan palagi pataob. Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds, sobra-sobra para sa isang puno. Okay? Kaya ang gagawin natin, maglalagay na tayo ng bala. Bala, speed loader kung tawagin, hatakin to pababa, then put your right thumb here, then pump. Okay, maximum rounds ha. Maximum rounds, lagi kong sinasabi sa inyo mga ka-airsoft. Maximum rounds is 27, pero hindi mo siya dapat punuin. Okay? Pag pinuno mo kasi, ang tendency magsasag yung spring. I'm always bring my water bago bumiyahe. Sabi ni Alan Villaris. Okay. Thank you po, Sir Big Man. Sabi ni Joffrey Arcilas de los Reyes. O baka Sir Joffrey, baka, hindi pala, pinakita ko lang ha. Ito yung unit mo ha. Pero hindi kasama to, sinample ko lang. Just in case na gusto mong ipahabol, pwede. Bibigyan kita ng discount dito, okay? Bibigyan kita ng discount. Tapos baka gusto mo magpasabay ng pistol, merong big discount para sa mga pistol. Kasi bumili ka na ng rifle eh. So, kung gusto mo magpasabay ng pistol, may makakakuha ka ng discount dun sa second unit mo, no? Okay? So, okay, let's begin. Ayan ha. Left, right, left, right, left, right. Yan ang proper orientation. Okay. Darang ang init, Sir Big Man. Pwede ka naluto ng eggs.
Brother Alan Villaris, wala na tayong magagawa dyan, no? Talagang ganyan. Kahit dito sa amin sa Bulacan, grabe. Yung mga bonsai ko, tuyong-tuyo, nanunuyo, no? Kasi hindi enough yung isang beses magdilig sa isang araw. Actually, I have 500 pots of bonsai. Ganyan karami, no? So, ang problema, hindi kulang yung isang buong araw para madiligan sila ng 2 or 3 times a day. Grabe. Sobra init, no? Okay. So, ito na yung unit. Siyempre, nilagyan na ba natin? Okay. Kasa natin sa unit. Kasa, ilak manually. Sprayan natin tong slide stopper, siyempre. Okay. Ito yung sprayan to. Tapos, sprayan din yung nozzle. O, yan. Release, then rest. Tuwing kailan mag-i-spray ng silicone oil na sinasabi mo, Big Man? Everyday ba? Hindi everyday. Okay? Hindi everyday. I-sprayan natin pag napansin natin tuyo. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Open slide. Kasi mga ka-airsoft, wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Siyempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Then, ito po, make sure na bago itabi, walang lamang bala. Siyempre, dapat para hindi masira yung spring. At siyempre, dapat walang lamang hangin. Pasingawin natin. Okay. Unit natin ka-airsoft, butchok, gumabon, of ipil, at Tiaga Isabela. Bossing, ito na po yung unit mo. Ready for packing and ready for shipping. Uy, ay, pakiabot ng salin nandun. Naka-fix outer barrel to ha, baka mapagpalit mo ha. Naka-fix outer barrel, ito hindi pa. Okay? Baka biglang mainis si Sir Butchok sabihin, bakit nagkamali yata yung unit, hindi naka-fix outer barrel? Sabihin ni Sir Butchok. Okay? Ito sa fix. Sa fix yan. Ito. Okay. Yung sa hindi naka-fix sa inyo yung magazine niya para hindi ka malito. Okay? Yan, box mo na yan. Yan. Tingnan mo, naka-fix din. Nakalagay yan. Dapat naka-FOB ha. Yan yung FOB. Okay? Yan. Okay, next unit natin, no? Unit ng ating ka-airsoft, syempre, Sir Joffrey, no? Joffrey de los Reyes. Napakasarap nito unit mo, Sir Joffrey. Nakakaingit. Bakit? Full metal mula ulo hanggang baba. Ito yung tipo ng unit na talaga naman pinapangarap ng lahat, no? Lawrence Balmeo, dito sa amin, boss, umuulan paminsan-minsan. Shout out mga ka-airsoft, Lawrence Balmeo. Shout out po, Sir Lawrence, no? Paminsan-minsan, kanta yan. Paminsan-minsan, ang alaala mo'y nagbabalik. Sumegway pa. Grabe talaga. Yes po, next kukuha ulit ako, Sir Big Man. Thank you, Sir Big Man, sabi ni Joffrey, no? Okay, ito na yung unit mo. Kaya ko lang naman nilagay ito para ma-sample, pero hindi kasama to. Aalisin ko na. Baka magkamali ako, baka makalimutan ni Ma'am Sally, maisama, problema, abonado. Okay? Yan, alisin natin. Okay. Sinample lang natin, no? Mas masarap kasi pag meron talagang scope. Okay, so, full metal mula ulo hanggang baba. Warning lang muna. Doon sa mga naka-AEG, sa mga naka-rifle, uulitin ko, paulit-ulit ko na sinasabi to, ang rifle hindi kinakasa. Okay? Ang rifle, pagkaka-load nyo, ready na yon. Hindi nyo kailangan ikasa. Bakit? Kasi, baka itong charging handle na to, dami charging handle lang to, hindi naman talaga kumakasa yan. Itong charging handle na to may spring. Baka maputol nyo pa yung spring. Pag naputol nyo, wala kayong mabibiling spring. Baka maputol nyo pa yung stopper. Pag naputol nyo, wala kayong mabibiling stopper, no? So, imbis na naglalaro ka, masisira mo to, sayang. Tandaan nyo, pag ito kinakasan nyo, walang magagawang mabuti sa unit ninyo. Ikakasan nyo lang to, i-access nyo lang to sa tuwing mag-upgrade kayo dahil magka-calibrate kayo ng hop-up chamber. Hop-up adjustment nandito. Pero kung ordinary days lang, tulad ngayon nito, naka-upgrade na to, naka-calibrate na to, hindi nyo na kailangang ikasa or i-adjust pa to. Okay? Aksidente na, ikasa, aksidente na, buksan, aksidente, kinasa ng kapitbahay mo, ng biyenan mo, ng kapatid mo. Ang gagawin mo,
isasara mo to. Para isara mo, i-click mo lang to. To, oh. I-click ko, ha. Oh. Okay? Then, isara mo to. Mas maganda na nakasara to para hindi pasukin ng mga foreign element like ano, bato, alikabok, lupa, tubig, buhangin, 'di ba? Halimbawa, nakabukas to, nadapa ka o nadulas ka, pwede mapasukan to ng dumi. Pag napasukan to, baka masira yung hop-up assembly mo, hop-up chamber mo. Okay? Ingatan lang po natin to, wag na pong kinakasa, wag nang binubuksan hanggat maaari. At lalong-lalo na, wag i-adjust kung hindi rin lang naman marunong kasi masisira po siya. Okay? So, itong unit na to is powered by a battery. So, ibig sabihin, rechargeable. Okay. Powered by a LiPo. Ang battery na to napakaganda. Pero tandaan mo, ang battery na to, isusumpa mo kung sakasakaling hindi proper ang maintenance mo. Okay? Number 1. Ang battery, ayaw niya ng nasasaid, nade-drain. Ang battery, ayaw din niya ng na-overcharge. Ayaw niya yan. Okay? Pag yung battery mo na-overcharge, masisira. Pag ang battery mo nade-drain, masisira. Paano maiwasan yung overcharge? Kailangan yung charger mo, balance charger. Magandang klase ng charger. Paano maiiwasan yung masasaid? Kailangan tansyado mo ang ginagamit mong magazine. Okay? Ang magazine natin, 300 rounds. Isang full charge ng battery katumbas 10 magazine. Okay? 10 puno, ibig sabihin 10 300 rounds ang kayang iputok ng isang full charge na battery. Yung battery mo, i-charge mo lang ng 2 hours. After ng 2 hours, kung yung battery mo mafu-full charge, very good. Kung hindi naman siya mafu-full charge, pagpahingain mo muna, bunutin mo muna para makapagpahinga siya, para maiwasan natin na mag-init. Then, pag nakapagpahinga siya ng 5 to 10 minutes, pwede na yon, i-charge mo na ulit. Okay? Tandaan nyo mga airsoft, ang battery natin, merong lahat ng battery, kahit nga yung mga pangsasakyan, meron lang siyang lifespan na 2 years. After 2 years, mabilis na po siyang madedrain, mabilis na po siyang malolobat. Indication po yon na dapat palitan mo na. Okay? Shout out Redimar de Los Santos. Pa-share po, live video natin. Bry Losabia, good noon po. Pa-share Sir Bry Losabia, no? Okay. Hi Sir Bigman, watching from Baliwag. Ingat po, mainit talaga. Renato Gonzales. Likewise sir, stay hydrated, inom palagi ng tubig, lalo na sa atin dito sa Bulacan, no? Alam mo naman mga Karsop, na dito sa Bulacan, pag mainit ang panahon talagang mainit. Pag malamig, malamig naman talaga, no? Ngayon kasi mainit, putya, grabe, sobrang init naman talaga, no? Hindi makatambay dun sa labas, talagang masakit sa balat, no? Mga Karsop, kung hindi naman napakalaking abala sa inyo, share nyo po itong live video natin, no? Para po dumami tayo at makaraming maging matalino sa airsoft. Okay? So, ito na yung unit. Full metal mula Olonga pa. Adjustable. Okay? Yan. Ngayon, to adjust, ganito ha. Ito. Yan. Yung battery nito is naka-charge. Factory charge lang kasi gamit muna tayo ng battery ko. O yun, meron palang battery ron. Pakitabi mo pala to, brand new to. Okay, no? So, gamit muna tayo ng battery ng Bigman. So, ito, test battery lang to, kaya malaki ha. Okay, so, to adjust this, yan, press lang. Ngayon, para, dahil lalagyan mo to ng ano, di ba? Pakitawagan si Sir, Joffrey, sabihin mo yung original price, sabihin mo yung discounted price. Yun sa, ayun. Ito, para maalis mo to, dahil lalagyan mo ng battery, instead of pindutin, is hatakin, na palabas. Okay? Then, slide. Okay? Then, ito na yung bat tube kung saan natin inilalagay yung battery. Ipapasok natin ang battery rito. Iba pala battery nito. Iba battery nito. Sige, anyway, no? Dito ko na lang pala i-explain. Mali ako.
erase natin, erase, no? Para hindi mahirapan yung airsoft natin. Ito, aalisin mo tong rubber na to. Pipisilin mo, may lock yan dito. Ayan, pisil na medyo may halong patulak. Ayan, ha. Yun! Ayan, tumalsik yung rubber. Tapos to, atake mo lang to. Ayan. Okay? So, yun. Ito yung plug, ilabas mo rito. Okay? Sagad mo muna. Ayan, ayan. Ayan. Shoot mo lang yung battery rito sa gilid. Siya, hindi kasya to, ah. Ang taba niyan. Shoot mo lang. Ayan. Pag na-shoot mo na, i-plug mo to, tapos ilagay mo lang yung cover kung paano mo inalis, no? Medyo mahirap lang tong battery ko, ah. Medyo mahirap, mataba kasi, pang test battery ko kasi to. Pagpasensyahan nyo na ako mga karsa pa, okay? Ngayon to, i-plug lang natin to. Ayan, okay? Hindi ko na isasara kasi test fire lang naman. Single fire. Pucha, solid to. Rapid fire. Okay? Ay, tignan ko, i-chrono ko, no? Para mag-enjoy yung bossing natin, okay? So, ito yung magazine mo, pero ito yung test magazine ko. Ito na lang gagamitin ko kasi baka magasgas yung magazine mo, no? Okay. Ang magazine, nasa na yung reloaded ko? Ang magazine, mga airsoft, normally may opening dun sa ibabaw. Dali, ah. Okay. Normally, merong opening dito sa ibabaw. Bubuksan nyo lang, saka nyo siya bubuhusan ng bala. Asan yung bote konsola? Lagyan mo nga ng bibis sila. Yan. Yan, dito. Ayan. Ayan, okay, di ba? Ayan. Pag napuno na, isasara mo. Tapos, meron siyang gear dito sa ilalim kung tawagin kamot. Kamot, the more the kamot, the more the enjoyment. Kasi the more na may lalabas na bala. Pag every 30 rounds na putok mo, kamot ka, no? Kahit mga 5, 6, 7, 10 para maraming maipilang bala. Yung ibinuhos kasi natin dito will only stay here. No? Maifeed niya lang yun sa unit kung kinamot mo siya. Hanggang sa mararamdaman mo, bibigat yan. Okay? Ngayon, corona natin to unit. Wala kasi akong idea kung ilan ang corona niya. So, corona natin para malaman natin kung gaano siya kalakas. Okay? Naka-on na yan. Okay. Firing tayo. Firing. Single fire. Wala. 5:15. 515 FPS! Ano ba naman yan? Normally, ang FPS ito pag-stack, pag hindi ginalaw, 400 to 420. Okay? Pero 515, sold na sold kalon. Na in-upgrade natin ng spring to. At saka, syempre, meron tayong sikretong ina-upgrade sa kanya. Kaya, napapalakas natin siya. No? So, 515, firing! 5:17. 517, firing! 5:20. 520, firing! 5:17. Firing! 5:15. Okay. Okay, so, sabihin na natin 500, pag may nagtanong, ilang FPS yung airsoft mo? Ano, humble mo lang na sabihin. Wag yung masyadong mayabang. Humble lang. 520 nga lang eh. Diba? Kamot ulo yun. Sabi mo, ewan ko bang si Big Man, 520 lang yung ginawa sa rifle ko. Humble lang, di ba? Putya, kamot ulo yun, no? Hindi lahat nakakapag-upgrade ng safe, kasi ganito, madaling mag-upgrade. Pero bororoy upgrade. Pero yung upgrade na hindi malalagay sa alanganin yung unit mo, dito lang sa Big Man nagkakaroon nun. Okay? Ang dami naming ina-upgrade na rifle. Everyday nag-upgrade kami ng 10 to 15 rifle. Okay? Walang bumabalik ni isa. Meron siguro mga human error, nasira yung battery, nilubog sa tubig yung unit. Meron bumabalik. Pero overall, walang bumabalik. Kamo, pin-upgrade namin ng 500, nasira agad. Wala. Bakit?
Kasi yung pagkaka-upgrade namin, proper. Tandaan nyo, iba yung proper. Iba yung in-upgrade lang basta-basta. Okay? Mahirap ng manira, pero totoo yun. Okay? Ngayon, firing tayo nito. Firing! Single fire! Rapid fire! Single fire! Rapid fire! Okay. Ma'am Sally, tignan ko nga lang sa malayuan kung sharp siya. Stop mo muna itong isa. Pause mo. Yan, pause lang. Ayan, ayan. Kita ko, dating angle. Kita pa rin. Baka man siya nakabante, hindi naman. Yep. O yun, no, yun. Nakita nyo kung gaano siya ka-straight. Considering na yung pagkaka-upgrade natin is umabot ng 500 FPS. Pero straight pa rin siya using 0.20 at 15 meters. Okay? Sa 20 meters, approximately straight pa rin. Tingin ko. Ngayon, kung sa tingin ninyo, magiging mahangin yung paligid ninyo, pwede kang gumamit ng 0.25. Okay? Pero for now, magta-target ka lang naman 15 meters, 20 meters siguro. Actually, malayo na yon. Normally, ang tina-target lang 10, 15, no? Pero yung 20 meters, malayo na. Pero kayang-kaya niya, no? 25, 30, kaya pa rin eh. Kaya lang, I'm afraid baka kailangan mo nang gumamit ng mas mabigat na bala, which is 0.25. Bibigyan naman kita, papadalang kita nun, bossing. Okay? Single fire. Again. Rapid fire. Ang sarap. Okay? So, every time matatapos maglaro, always release the magazine. Bossing, konting reminder lang. In-upgrade natin to. Ngayon, itong pagkaka-upgrade natin, well, eventually, malakas na ngayon. Eventually, hihina to kung hindi properly ang pag-maintain mo doon sa unit mo. Okay? Every time matatapos maglaro, release the magazine. Yung ginawa ko, then clear the chamber. Yung pinutok ko isang beses. After you clear the chamber, lagay mo siya sa rapid fire. Press mo ng 1 seconds. Then single fire. Then safe. Okay? Yung spring mo na mahaba, dahil nag-firing ka, naka-press yan. Nakapiga. So, kung yung unit mo natapos ka maglaro, itatabi mo, nakapiga, hihina yung spring. Kailangan ibalik mo sa pagkakaunat. Okay? Pag yan, naunat mo na, okay na yan. Ngayon, ang tanong, yung battery, big man, isang magazine lang inubos ko, kailangan ba i-full charge ko na yung battery? Much better. Okay? Isang full charge, isang magazine lang inubos mo, so, isang full charge equivalent to 10. Marami pa. Pero dapat i-charge mo na. Para every time na maglalaro ka, meron ka laging 10 na magazine allowance. Okay? Kasi minsan baka biglang makalimutan mo. Dalawang magazine ka pala. Nakailan ba ako? Isa lang. Diba? Ngayon, edi wawalo ka. Magwawalo ka kasi maximum mo 10 eh. Biglang nakalimutan mo, diba? So, ang tendency, yung battery mo madedrain. Hihina ang function, papangit ang lifespan. Bababa. Diba? Hindi siya tatagal. 2 years. Kaya, yun, sundin nyo lahat ng sinasabi ko. No? Tandaan nyo, lifetime warranty po ako. Wala akong sasabihin na hindi totoo. Kasi pag sinabi ko hindi totoo ang mangyayari, babalik sa akin yung unit dahil masisira. Uy, nandyan na yung magpipick up. Pwede ba isabay to? Sino ba yan? Ang swerte nito ni Sir Joffrey. Masasabay sa ngayon yung unit mo for shipping, no? Okay, so, ito yung unit natin kay Airsoft. Papapak na natin. Papasabay natin to ngayon. Unit natin kay Airsoft, Joffrey de los Reyes, at saka Butchok, Bumabon, yung pistol kanina, ready for packing and for shipping. Okay? Mga Airsoft, end ko muna itong live video para maipak na po ito. Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po.